Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa gutom. Ito ay tungkol sa pagkagutom sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hayaan niyo pong basahin ko ang Mateo 6:17-18. Sabi dito ay, sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mong iyong buhok, upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim at siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Madalas natin naririnig ang salitang pag-aayuno, pero lubusan ba nating naintindihan ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Marahil kapag naririnig natin ang pag-aayuno o ang fasting, ay may isip agad natin ay nagpapafit ito ng katawan o nagpapa-healthy ng katawan. Pero may mas malalim na kahulugan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay tungkol sa personal at relasyon natin sa ating Diyos. Ito ay isang paraan upang mapalapit tayo sa Kanya, magpakumbaba, at i-renew ang ating spiritual. Ang pag-aayuno ay isang personal na ugnayan natin sa Diyos. Malinaw na itinuturo sa atin ng Diyos sa Mateo 6:17-18 na ang pag-aayuno ay hindi ipakita o ipagyabang sa iba. Ito ay hindi isang public performance. Ginagawa na lang ba natin ang pag-aayuno dahil tayo ay nasabihan na tayo mag-ayuno o may isang gawain na kailangan natin mag-ayuno? Sabi nga, ang pag-aayuno ay layunin na tayo ay magkaroon ng focus sa Diyos at ganoon na rin naman ang relasyon natin sa Panginoon. Ang bawat hakbang natin sa pag-aayuno ay isang hakbang upang mas mapalapit tayo sa Kanya at hindi sa mga tao. Sabi sa unang Samuel 16:7, si Yahweh ay hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Malinaw na sinabi dito ng Diyos sa binasa natin ngayon ay ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso. Kaya kung ikaw ay nag-aayuno lamang dahil ikaw ay sinabihan na kailangan mag-ayuno sa gawain ito, ay tingin mo ba ito ay tama? Tingin mo ba ay meron kang tapat na puso na ginagawa mo lang to dahil nga nahihiya ka na sabihan kang o pagsabihan ka? Ang pag-aayuno ay tanda ng pagpakumbaba at pagsisisi. Ang pag-aayuno ay isang pagkakataon na tayo magpakumbaba at magsisi. Sabi sa Joel 2:12, gayunman, sinabi ni Yahweh na may taimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Hinihikaya tayo ng Diyos na tayo ay mag-ayuno at magbalik loob sa Kanya na merong tapat na puso o buong puso. Hindi lang ito tungkol sa pag-aayuno o anumang kautusan ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagtanggap na kailangan talaga natin ang Diyos sa ating buhay. Sabi sa awit 51:17, ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang magpakumbaba at pusong mapagtapat. Ipinapaalala sa atin ng Diyos sa verse na ito na hindi sakripisyo ang pagkain ang mahalaga o ang pinakamahalaga, kundi ang ating pusong bukas na maglingkod at magpakumbaba at magsisi para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang ating halimbawa. Hindi naman natin ito magagawa kung wala tayong halimbawa. Sabi sa Mateo 4:1-2, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa isang ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Ang Diyos ay nag-ayuno ng 40 days sa disyerto bago siya magsimula ng kanyang misyon. Ito ay hindi lang basta desisyon ng Diyos o ni Jesus na mag-ayuno. Ngunit ito ay isang paghahanda at magkaroon siya ng focus para sa kanyang misyon. Kung anak ng Diyos ay nag-aayuno, paano pa tayo?
Ang pag-aayuno ay isang paraan ng paghahanda at papakumbaba sa harap ng Diyos. Si Jesus mismo ay nag-aayuno bilang isang paghanda upang magtiwala at sumunod sa misyon o kalooban ng ating Panginoon. Kung siya ay nag-aayuno, tayo rin dapat ay nag-aayuno para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Ang tunay na layunin ng pag-aayuno ay hindi upang magpakita, kundi upang lumapit ng tapat sa Diyos. Sana'y maging tapat tayo sa ating layunin at hindi lamang obligasyon o kaya dahil nasabihang ka lamang. Tayo pong lahat ay manalangin at pumikit. Lord, maraming salamat po. Ako po inyong tinulungan at sinamahan upang ibahagi ang inyong salita. Lord, alam ko po kung sino ang nagsasalita ay mas marami siya natutunan at tinatamaan, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami sa aming layuning ito at bigyan mo po kami ng tapat na puso at buong puso upang mag-ayuno o handugan ka, Panginoon, ng tamang pamamaraan ng pag-aayuno, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na alam po namin na kayo lamang po ang makakatulong sa amin. Yun lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.